Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal na kapatid magulang, papuri at pasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa lahat ng biyaya na kanyang iginagawat at ibinibigay para sa atin dito sa mundong ito. Mga minamahal na kapatid magulang, subhanallah, patuloy tayo sa pagbibigay ng paalala patungkol sa nalalapit na buwan ng Ramadan at katulad ng sinasabi natin lagi, ito ay isang bisita na paparating sa atin at marapat natin itong paghandaan spiritual, physical at mental. Subhanallah. Na kung saan unang punto natin dito, bakit nga ba natin kailangan paghandaan ng buwan ng Ramadan? Sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ang buwan ng Ramadan, ito ay ang buwan na kung saan ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala dito ang Quran. Kaya mga minamahal na kapatid magulang, specifically sa buwan na ito, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na dito niya ipinababa ang marangal na Quran. Kaya subhanallah, isipin natin mga minamahal na kapatid magulang na ang panahon na ito ay isang bisita na kung saan darating sa atin at ito ay lilisan din. Hindi ito buong taon nandito sa atin. Kaya kung paano natin paghandaan ang bisita na paparating sa atin, ganun natin isipin mga minamahal na kapatid magulang, paghandaan natin ito, physical, mental at spiritual mga minamahal na kapatid magulang. Paano naman natin paghahandaan yung mental na pag-prepare para sa buwan ng Ramadan? Kaya ito yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Kapag babasok na ang buwan ng Ramadan, lagi natin ilalagay sa ating mga puso't isipan na ang lahat ng pagsamba, lahat ng mga gawain na gagawin natin sa buwan ng Ramadan, ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka magpa-fasting para kay fulan, hindi ka gagawa ng kabutihan para sa kahit sino man mga minamahal na kapatid magulang. Okay? Nang sa ganun, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Uhusgahan ni Allah o bibigyan tayo ng gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat mabubuting ginagawa natin dito sa mundong ito base o ayon sa ating mga intensyon na kabutihan dito sa mundong ito. Kaya iyon yung pangalawang punto natin na alagaan natin. Kaya alagaan o i-check natin ang ating intensyon sa bawat gagawin natin. Either kahit hindi sa buwan ng Ramadan, no, mga minamahal na kapatid magulang, kahit pa hindi buwan ng Ramadan, kahit pa wala tayo sa buwan ng Ramadan, paghandaan natin ito o maglagay tayo sa ating mga puso't isipan ng mabuting intensyon. Paano naman tayo pupunta sa spiritual na paghahanda? Sinabi ni Allah sa marangal na Quran, watubu ilallahi jami'an. Kayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, kayong lahat. Tayong lahat ay kausap ni Allah subhanahu wa ta'ala dito. Ibig sabihin, tayo ay hinihikayat mga minamahal na kapatid magulang na kahit hindi pa man buwan ng Ramadan o kahit ano pa man yan, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi natin isipin at ilagay sa puso natin na tayo ay magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, naway nasusundan ako ng mga minamahal na kapatid natin sa bawat punto na binabanggit natin dito. Ginagawa kong summarize or maikli ang bawat punto na ginagawa natin dito nang sa gayon masundan ng bawat isa at biidhnillahi subhanahu wa ta'ala makuha natin at i-apply natin ito hindi pa man sumasapit ang buwan ng Ramadan o kahit hindi sa buwan ng Ramadan. Okay, paano naman yung physical na preparasyon mga minamahal na kapatid magulang? Hindi ba? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala ang isang alipin na malakas kaysa sa alipin na hindi malakas. Kaya mga minamahal na kapatid magulang, magpalakas ho tayo physically. Kung naiisipan mo na baka humina ang katawan mo pag nagpa-fasting ka na sa buwan ng Ramadan, pwede ka nang mag-exercise, okay? O kung hindi naman, mag-start ka na ngayon gumawa sa buhay ng mga sunna na fasting para sa buwan ng Ramadan. Okay? Pangalawa na punto natin dito mga minamahal na kapatid magulang, bawasan o ayusin na natin yung lifestyle natin kahit hindi pa pumapasok ang buwan ng Ramadan.
tanggalin na natin yung mga distraction. Pag nag-iibada ka sa buwan ng Ramadan, kapag hindi mo pa rin natatanggal yung mga distraction mo sa pang-araw-araw mo, for example, social media, lahat ng social life nandyan, gusto mo pa rin magganito, ganyan, masyado kang distract dito mga minamahal na kapatid magulang. Ngayon pa lamang, wala pa sa buwan ng Ramadan, isabuhay o bawasan na natin ang social media biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy natin dito pag sinasabing social media, yun yung walang mga makabuluhang bagay na ginagawa natin mga minamahal na kapatid magulang. Okay? Kasunod nun, siguro last point ko to sa video natin na ito, na kung saan panatilihin natin na nagdudua tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Lagi tayong magdua, minuminuto, oras-oras, na ya Allah, paabutin mo kami sa buwan ng Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Lagi natin itong idua mga minamahal na kapatid magulang, sapagkat hindi natin alam, may maraming tao na naghahangad na maabutan ang buwan ng Ramadan, subalit minabuti ni Allah na sila ay hindi umabot sa buwan ng Ramadan. Ang sa ganun, maaga silang nakapunta, okay, kung saan man naroroon, subalit tayo na nandito pa sa mundo, mga minamahal na kapatid magulang, idalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ya Allah, paabutin mo po kami sa buwan ng Ramadan at idalangin natin ang kabutihan para sa bawat isa. Hanggang dito na lamang mga minamahal na kapatid magulang, nawa ay nagkabenepisyo ang bawat isa. At antabayan po natin, subscribe po natin ang channel na ito sa YouTube. At inshallah makakakuha at mag-upload tayo ng mga videos dito ng mas mahaba at mas magandang detalye, mas magandang paliwanag para sa bawat isa. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.